Magandang umaga mga ka-mercenary, ako'y lubos na nagagalak dahil sa patuloy na pagpapadala ng mga runestone sa aking nasa sakupan ng ating mga maharlikang kasapi na mula sa iba't ibang panig ng kaharian. Shout out po sa iyo mahal na Marquez Ascal, 9411. Shout out rin po sa iyo, Baron, Vines. Salamat po sa inyong mga tulong sa aking nasa sakupan, salamat po sa inyong lahat. Ang nakaraan. Ang tatlong nilalang na napakahalaga sa ating bida sila Gillian, Kaor at Belinda ay nakatanggap ng mga espesyal na bagay mula kay Ghislaine, iyon ay dahil ang tatlong ito ay may malaking gampanin sa teritoryo ni Ghislaine. Pagpapatuloy, sa harap ng mga baguhang kabalyero, nakaramdam ng isang di maipaliwanag na kasiyahan si Ghislaine. Bawat isa sa kanila ay tila nagliliyab ang mga mata, naglalabas ng matinding pagnanasa at determinasyon na hindi niya makita sa iba. Kitang-kita sa kanilang mga tingin na wala sa kanilang gustong palampasin ang pagkakataong ito. Handa na sila, bulong niya sa sarili. Ito ang eksaktong sandali na hinihintay ni Ghislaine. Alam niyang ang pagsasanay na ito ay mapanganib, at hindi basta-basta. Ngunit alam niyang ito ang tanging paraan para sila'y umunlad ng mabilis. Habang nagpapakita siya ng ngiti na may bahid ng pagmamalaki, nagsalita siyang muli, waring nagbuhos ng gasolina sa nag-aalab ng kapaligiran. Karaniwan, sinasabing aabutin ng ilang taon ng tamang pagsasanay bago magamit ang mana. Pero huwag kayong mag-alala, ipapaalam ko sa inyo ang sikreto sa paraang madali ninyong maintindihan. Sa loob ng 2 buwan, magagamit na ninyo ang mana. Hindi tulad ng iba niyang tauhan, balak niyang personal na tutukan ang bawat isa sa kanila. Kung hahayaan niya lang silang mag-aral mag-isa, aabutin pa ng maraming taon ang pag-unlad nila. Sa ngayon, tanging siya lang ang nakakaalam kung paano paikliin ng husto ang panahong iyon. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang masigabong hiyawan. Hindi nila inaasahan ang sinabi niya. Ang akala nila, aabutin ng ilang taong pagsasanay ang paggamit ng mana, pero narito siya, sinasabing 2 buwan lang. Para silang nananaginip. Mapagmataas na ipinagkrus ni Ghislaine ang kanyang mga braso. Posible yan. Dahil ito ay isang espesyal na teknik sa paglinang ng mana na personal kung pinahusay. Biglang nanlamig ang dating maingay na kapaligiran. Mayroon din silang kaunting kaalaman tungkol sa mga teknik na ito. Pinuhi ng mga teknik ng kanilang pamilya sa mahabang panahon para mabawasan ang mga masamang epekto. Ngayon, isang batang kamahalan ang nagsasabing binago niya ito ayon sa sarili niyang kagustuhan. Kahit gaano pa kasanay ang kanilang kamahalan, natural lang na makaramdam sila ng pag-aalinlangan. Alam nilang isang maling galaw lang, at baka buhay nila ang maging kapalit. Nagkatinginan ng mga kabalyero, at kitang-kita sa kanilang mga mata ang takot at pag-aalinlangan, pero hindi ito pinansin ni Ghislaine. Itinuloy niya ang kanyang sinasabi. Sige, magsimula na tayo. Matagal-tagal na rin akong hindi gumagawa nito, kaya mas maganda kung matibay-tibay ang mauna. Tama, Gordon, ikaw muna. Ang unang tinawag ay si Gordon the Muscle, na agad umatras at nag-iling sa gulat. Ako, baka pwede munang iba na lang. Hindi ba't ikaw ang nagrereklamo noong huli na di makatarungan na ang mga binhi ang nauna sa mana concentration array? Ngayon, ikaw ang una. Halika, umusad ka na, sabi ni Ghislaine. Nag-aatubili, humakbang si Gordon. Tiningnan siya ni Ghislaine mula ulo hanggang paa, at tumango sa kasiyahan. Kung ganyan ang laki ng katawan niya, dapat mayroon siyang kaunting tibay. Inilagay ni Ghislaine ang kanyang palad sa likod ni Gordon na nakaupo sa lupa. Handa ka na, sa pilitan kong ipapasok ang mana sa iyong katawan at ilalagay ito, kaya bigyang pansin mo ang landas na dadaanan ng mana. Na naintindihan ko, hindi naman siguro ako mamamatay o mapaparalisa, di ba? Kung hindi mo kakayanin, mangyayari yan. Pero, wala tayong magagawa doon. Sa sandali, seryoso ka ba? Hinte, sabi ni Gordon na natataranta ngayon. At boom, sabay pakawala ng ating bida ng mana sa likuran ni Gordon. Bago pa man makatakas si Gordon, nagsimulang umagos ang mana mula sa kamay ni Ghislaine papunta sa kanyang katawan. Sumigaw si Gordon habang sumasalakay sa kanyang katawan ang matalim na sakit, na parang may pira-piraso ng talam na sumusugod sa kanyang loob. May isang bagay na nagtipon sa ilalim ng kanyang pusod, at nagsimulang kumalat sa buong katawan. Sa bawat pulgada ng paggalaw nito,
Tumitindi ang hapdi, na para bang sinasaksak at hinahatak ang kanyang mga laman. Huwag, huwag, huwag kang sumigaw, nasasayang ang mana. Manahimik ka at tiisin mo. Ituon mo ang isip mo sa kung paano ito gumagalaw sa loob mo at tandaan mo na kaya ni Vanessa, bakit ikaw, umiiyak na? Hindi ko kaya, hindi ko kaya, sobrang sakit, sigaw ni Gordon. Ang mga shortcut ay tinatawag na shortcut sa isang dahilan. Habang nagbibigay ito ng mabilis na resulta, nangangailangan din ito ng parehong mabigat na kapalit. Ang sapilitang pagpapasok ng mana sa katawan para gumawa ng mga mana pathways ay may kasamang matinding hirap. Dahil sa sakit, nag-umpisa si Gordon na tumayo at tatakas. Ang kanyang bagong tatag na katapatan ay nasa bingit ng pagbagsak. Pero hindi hahayaan ni Ghislaine na mangyari iyon. Binalot niya ang isang braso sa leeg ni Gordon para hindi ito makatakas at ipinatuloy ang pag-agos ng mana sa kabilang kamay. Sa paningin ng iba, hindi ito mukhang pagtuturo ng mana cultivation, kundi isang pagpatay, kaya takot na takot ngayon ang iba pang mersenaryo na nakatingin kay Gordon. Bitawan mo ako, aray ko, sigaw ni Gordon na parang kinakatay ito ngayon. Tiisin mo na lang, tapusin ko lang ang paggawa ng madadaanan ng mana. Inasahan ni Ghislaine na matibay si Gordon dahil sa kanyang malaking katawan, pero hindi tumigil ang pag-iyak niya. Gayunpaman, patuloy na ipinapasok ni Ghislaine ang mana sa katawan ni Gordon, sa pilitang gumagawa ng mana madadaanan. 2 beses umubo si Gordon. Sobrang tindi ng sakit kaya umikot ang mga mata ni Gordon, at nagsimula siyang umubo ng dugo. Pero hindi pa rin tumigil si Ghislaine. Kailangan niyang gawin ang mana pathway para makapagsanay si Gordon sa concentration array. Sa huli, hindi na kinaya ni Gordon at tuluyan na siyang nawala ng malay. Ilang sandali pa ang lumipas bago pinunasan ni Ghislaine ang pawis sa kanyang noo at binitawan si Gordon. Bumagsak si Gordon, bumubula ang bibig at nanginginig ng husto. Habang pinapanood si Gordon, ngumiti si Ghislaine. Bayan, siguro dahil matagal-tagal na rin akong hindi gumagawa ng ganito. Mas tumagal ito kaysa sa inaasahan ko, sabi ng ating bida na mas mabilis pala ito dapat. Ang mga kabalyerong naghihintay ng kanilang oras ay sabay-sabay na umatras, na para bang nagkasunduan sila. Pinanood ni Ghislaine ang kanilang pag-atres at ngumiti ng nakakapanindig balahibo. Ano ito? Saan na napunta ang nag-uumapaw na lakas ng loob ninyo? Hindi ba dapat ihanda na natin ang susunod? Isa sa mga trainees ang maingat na nagsalita. Mukhang delikado. Kailangan ba talagang ganyan? Paano mo ba gustong gawin? Tanong naman ng ating bida. Pwede ba nating gawin sa tradisyonal na paraan? Bigyan niyo kami ng libro o ipaliwanag niyo ng pasalita, at kami na ang magsasagawa ng pagsasanay. Kung hindi namin maintindihan, pwede kaming magtanong sa inyo, pangangatwiran ng mga ito. Sinubukan niyang magmungkahi ng alternatibo, pero para kay Ghislaine, hindi ito isang opsyon. Anong pinagsasabi mo? Gaano katagal mo iniisip na aabutin kung ganyan ang gagawin mo? Balak mo bang magsanay ng ilang taon? At saka, kahit ipaliwanag ko sa inyo ng pasalita, karamihan sa inyo ay hindi maiintindihan. Kaya nga ipinapakita ko ito sa inyo sa paraang madaling maunawaan. Kaya pala, madaling maunawaan, ang ibig niyang sabihin. Napuno ng malamig na pawis ang mga kabalyerong trainees. May punto siya, ang sakit ay isang paraan para tumagos ang aral sa katawan at isip. Ang paggawa ng mana pathway sa pamamagitan ng sapilitang pag-aagos ng mana ay talaga namang pinakamabilis na paraan. Naiintindihan nila iyon, pero ang makita si Gordon na nakahandusay na bumubula ang bibig ay nagdulot sa kanila ng matinding takot. Habang nakatayo sila roon, parang estatwa, at hindi makagalaw, biglang lumala ang panginginig ni Gordon, para na itong nangingisay. Ubo ng ubo si Gordon. Halamukha na ata siyang mamatay. Sabi ng mga ito habang nakatingin kay Gordon. Kahit pa nawala na siya ng malay, patuloy siyang naghihirap sa sakit. Ang sapilitang pinasok na mana ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Para tiisin ito, kailangan niyang gamitin ang kanyang lakas ng kalooban at yakapin ang agos ng mana, pero mukhang bigo siya mula pa lang sa simula. Ang isang ito ay talagang sensitibo. Sa laki niyang iyan, bakit napakahina niya? Inis na sabi ni Ghislaine, sabay kumpas sa mga katulong na naghihintay sa malapit.
Bilasan ninyo, dalhin ninyo siya kay Belinda. Bigyan ninyo siya ng mga inihandang halamang gamot at hayaan siyang magpahinga. Kung masyado kayong mabagal, baka tuluyan siyang mamatay. Teka, patay na ba siya? Tanong ng ating bida, dahilan para mataranta ang mga nakakita kay Gordon, na mas lalong nanginig sa takot ang mga ito. Hindi pa po, mahal na kamahalan. Buhay pa po siya. Ang mga katulong, na parang inaasahan na ang mangyayari, ay kumilos ng may lamig at katiyakan. Walang emosyon sa kanilang mga mukha. Sa pagkakita nito, nakatiyak ang mga baguhang kabalyero ng isang bagay. Inaasahan na ng kanilang kamahalan ang lahat ng ito at handa na siya sa magiging resulta. Ipinangako niyang hindi sila mamamatay sa labanan, pero sa ganitong paraan, baka mamatay sila sa pagsasanay. Anong gagawin ko? Kailangan kong gawin, pero nakakatakot. Ang sakit tingnan, parang hindi ko kaya yun, sabi ng mga mersenaryong nakatayo sa paligid. Hindi sila basta-basta tatakbo dahil sa takot. Ang pagpapalampas sa pagkakataong ito ay pagsisisihan nila habang buhay. Kahit pabuhay ang maging kapalit, kailangan nilang magtiis at matuto. Gayunpaman, nang dumating na sa punto ng pakikipagsapalaran sa buhay, hindi madaling gumalaw ang kanilang mga paa. Habang ang lahat ay nag-aatubili, isang lalaking may matigas na mukha ang humakbang ng may kumpiyansa. Ako na ang mauuna, sabi ng isa sa mga nakatayo. Sino ka? Ako po si Lucas, ang bagong dating. Tumango si Ghislaine. Nagkunwari siyang hindi niya ito kilala, pero sa totoo lang, alam niya kung sino si Lucas. Si Lucas, ang kanyang kasamahan sa nakaraang buhay. Isang lalaking may pambihirang talento, na balang araw ay kikilalanin bilang master sa iisang sibat lang. Siya ang uri ng tao na mahilig mag-isip mag-isa, na may mabigat na presensya. Tumingin siya sa iba at ngumisi. Nagmamalaki kayo, pero wala kayong ipinagkaiba sa iba. Kung ang pagtitiis sa ganitong uri ng sakit ay sapat na para maging master ng isang mana cultivation technique, napakalaking swerte na yan. Duwag na mga gunggong, sabi ni Lucas. Hoy, bakit? Galit ng ibang mga kasamahan sa sinabi ni Lucas. Ang mga veteranong mersenaryo ni Ghislaine, na matagal na niyang kasama, ay galit na napatingin sa pangungutya ni Lucas. Sa mga ganitong sitwasyon, ang sinumang manggahas na mauna ay kadalasang nagdidikta sa daloy ng pamumuno. Mayroon ng tensyon sa pagitan ng mga veteranong mersenaryo at ng mga bagong dating. Ngayon, sa maikling sandali ng pag-aalinlangan, hindi lang nauna ang isang baguhan, kundi tinukso pa sila. Sa pagkakita sa galit na mukha sa paligid niya, mas lalo pang lumapad ang ngiti ni Lucas bago siya umupo sa harap ni Ghislaine. Handa na ako. Sige, mahal na kamahalan, ibigay niyo na ang lahat. Tuwang-tuwa si Ghislaine sa kanyang kalmadong saloobin. Gaya ng inaasahan mula kay Lucas. Ang uri ng lalaki na pinili ko. May ngiti sa labi, inilagay ni Ghislaine ang kanyang kamay sa likod ni Lucas. Sa sandaling ginawa niya ito, isang kakaibang sigaw ang umalangaw-ngaw. Arg! Arg! Pamimilipit ni Lucas. Hoy! Hindi pa ako nagsisimula, sabi ng ating bida. Bumantong hininga si Ghislaine. Nakalimutan niya sandali na halos walang normal na tao sa kanyang grupo ng mersenaryo. Kung iisipin, ganito rin ang lalaking ito sa nakaraan niyang buhay, sumisigaw ng parang sinasaksak sa pinakamaliit na galos. Pero, sa kabila nito, mahilig siyang magkunwari na may dignidad, na lalo lang nakakatuwa. Malamang, humakbang siya ngayon para lang magmukhang kahanga-hanga, iniisip na magkakamit siya ng ilang puntos para sa katapangan. Kinamot ni Lucas ang kanyang ulo, na may nakakahiya ng ngiti. Ay, hindi pa pala nagsisimula. Patawad po, sabi ng angas na ta. Ngayon tayo magsisimula, Lucas na pabayda. Boom! Agad na damaloy ang mana ng ating bida sa loob ni Lucas. Sa pagdaloy ng sakit, sumigaw ulit si Lucas, tuluyan nang nakalimutan na dapat ay mananahimik siya. Katulad ng ginawa ni Gordon kanina, gusto niyang tumayo at tumakbo, pero dahil hawak siya ni Ghislaine, imposible iyon. Hinawakan ni Ghislaine si Lucas sa leeg at bumulong sa kanyang tainga. Manatili ka, lahat ng taong iyon ay nanunood, talaga bang iiyak ka at susubukang tumakas? Ayaw mong mapahiya, di ba? Dahil doon, nagtimpi ng gusto si Lucas. Ayaw na ayaw niyang mapahiya. Gusto niyang magmukhang cool at kahanga-hanga. Gusto ko lang mabuhay ng may estilo at dignidad.
Dahil sa nag-iisang hangarin na iyon, sinubukan niyang magtiis, pero ang sakit na ito ay hindi madaling labanan. Sa huli, nawalan din ng malay si Lucas. Bumubula ang kanyang bibig habang buhat siya ng mga tagapaglingkod. Ilang beses nag-iling si Ghislaine, pagkatapos ay bumantong hininga at nagsabing, susunod. Dahil bagsak si Gordon at si Lucas, bahagyang nagbago ang kapaligiran. Habang ang ilan ay nag-aatubili pa rin, ilang matapang na kaluluwa ang humakbang. Ako na ang susunod. Nauna ako rito. Karamihan sa kanila ay mga bagong dating. Iniwan nila ang lahat at umalis sa kanilang mga bayan. Wala na silang babalikan ngayon. Ito ay mga taong desperado para sa isang pagkakataong maging mas malakas, handang isapalaran ang kanilang buhay para makamit ito. Sa pagkakita nito, kahit ang mga veteranong mersenaryo, ayaw magpatalo, kaya nagmadali din silang humakbang. Hindi, ako na ang susunod. Hoy, umalis ka dyan. Anong nangyayari sa mga baguhan na sumusubok na mauna? Ako na ang mauuna. Ito ay purong pagmamataas. Walang sino man sa kanila ang gusto ng kahihiyan na malampasan ng mga baguhan. Gagawin ko naman talaga. Nag-alangan lang ako dahil baka masakit ng kaunti. Sa pagkakita sa mga humakbang na may bagong tapang, sa wakas ay nasiyahan si Ghislaine. Mabuti, mas mahusay kaysa kanina. Ang mga kalaban na haharapin nila sa hinaharap ay hindi magiging madali. Kahit pa isapalaran ang kanilang buhay sa labanan ay hindi pa rin sapat. Kung mag-aatubili sila sa ganito pa lang, wala silang laban. Tanging ang mga handang isapalaran ang kanilang buhay kasama niya ang karapat-dapat na makakuha ng lahat. Bibilisan natin. Gawin ang lahat para makatiis. Tulad ng una, namilipit rin ang sumunod na sumalang. Ang mga baguhang kabalyero na nakatanggap ng hawak ni Ghislaine ay nagsisisigaw sa hirap. Nagpakita man sila ng tapang pero hindi sapat ang determinasyon para tiisin ang sakit na ito. Gayunpaman, hindi lahat sa kanila ay bumagsak na bumubula ang bibig o umuubo ng dugo. Ang ilan ay nagtitimpi at sapilitang nagmulat ng mata, nagtiis hanggang sa dulo. Inaasahan ko na itong isang ito na magtiis. Pero yung isa, medyo nakakagulat. Nag-isip si Ghislaine. Inaasahan niyang ilang dating kasamahan niya sa nakaraang buhay ang makakatagal, at gaya ng inaasahan, mahusay silang nagtiis. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mayroon ding veteranong mersenaryo na nakatatagal. Ito ay isang magandang simula. Habang ang karamihan ay bumagsak na bumubula ang bibig, mas marami pa sa inaasahan ang nakakayanan na manatiling gising. Ang ilan ay nagtiis dahil sa pagsunod sa utos ni Ghislaine, habang ang iba ay kumapit sa kanilang pagmamataas para hindi mawalan ng malay. Isang bagay ang sigurado, bawat isa sa kanila ay nagbago at humakbang patungo sa pagiging mas matatag. Pakiramdam ko, mamamatay na ako, tapos na ba? Umalangaw-ngaw ang mga daing mula sa paligid. Ang mga tagapaglingkod, na tinawag ng mabilisan, ay nagsimulang buhatin ang mga bumagsak patungo sa klinika. Sa kabutihang palad, walang namatay ni isa. Isa sa mga baguhang kabalyero, na nakahiga sa stretcher na may halong pagmamalaki at ginhawa dahil nakatiis siya, ay bumaling kay Ghislaine at nagtanong, tapos na po, di ba? Kaya ko na pong gumamit ng mana, di ba? Pinunasan ni Ghislaine ang kanyang ilong at sumagot, anong pinagsasabi mo? Dahil lang ginawa mo ito ng isang beses, hindi ibig sabihin na magagamit mo agad ang mana. Ang ngayon ay panimula pa lang. Para tahakin ang landas na ito, kailangan mong daanan ito ng ilang beses pa. Kailangan mo ring magsanay sa concentration array at matutunan kung paano maglabas ng mana. Sinabi niyang magagamit nila ang mana kung makakayanan nila, pero hindi niya sinabi na mangyayari iyon sa isang sesyon lang. Para sa baguhang kabalyero, ang mga salita ni Ghislaine ay parang kidlat na bumulusok mula sa langit. Kailangan nilang daanan muli ang nakakapanindig balahibong paghihirap na ito. Hindi lang isang beses, kundi ilang beses pa. Pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Patayin niyo na lang ako, sabi nito na hindi pala pagsasanay ang pagdadaanan kundi torture. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, at nawalan siya ng malay sa mismong sandali. Halos araw-araw, unti-unting nanghina ang katawan at espiritu ng mga kabalyero sa pagsasanay. Tiniis nila ang matinding sakit sa sapilitang pagbubukas ng kanilang mga daluyan ng mana. Parang binabalian sila ng mga buto sa tuwing dumadaloy ang kapangyarihan sa kanilang katawan.
Sa gitna ng hirap na iyon, may isang karumal-dumal na katotohanang biglang sumampal sa kanilang mga isipan. Ito ang dahilan kung bakit hindi man lang nag-aalala ang kanilang kamahalan sa panganib na maubos ang kanilang mana. Paano mo ituturo ang ganitong bagay sa iba? Wala pa akong naririnig na may tinuruang ganito. Kahit pa alam mo ang paraan, tiyak na mamamatay ang tinuturuan mo. Dahil sa pilitan nilang nilikha ang mga daluyan ng mana, wala silang paraan upang maintindihan ang teorya sa likod nito. Sa madaling salita, natututo sila sa pamamagitan ng kanilang katawan, nang walang sapat na kaalaman sa teorya. Habang nanghihina ang mga kabalyero sa pagsasanay, unti-unti ring nang itim ang mukha ni Ghislaine. Nahihirapan din siya, tulad nila. Sa tingin ko, hindi madali gawin ito ng sabay-sabay. Kahit na mukhang ginagawa niya ito ng basta-basta, maingat na binabalanse ni Ghislaine ang kanyang mana upang matiyak na hindi mamamatay. Ang mga kabalyero sa proseso. Kung ikukumpara sa kanyang nakaraang buhay, nabawasan ng husto ang kanyang mana, kaya ang pamamahala sa napakaraming tao ay nangangailangan ng maingat na atensyon upang maiwasan ang anumang pag-aksaya. Araw-araw, ginagamit niya ang kanyang mana hanggang sa sukdulan. Wala siyang panahon para magpahinga. Naisip pa ni Ghislaine na sumuko na lang sa kalagitnaan ng lahat. Dapat ko bang pahabain ang schedule? Sa ganitong bilis, ako ang unang mamamatay. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pagnanais na sumuko, naaalala niya ang kanyang nakaraang buhay, at lalo siyang nagiging determinado. Walang makukuha kung patatigilan ko pa ito. Kailangan kong ituring ang bawat araw na parang hiram na buhay. Hindi niya hahayaang maulit ang pagsisisi ng kanyang nakaraang buhay. Nagngingit-ngit ang ngipin, nag-focus si Ghislaine sa pagbubukas ng mga daluyan ng mana ng mga kabalyero. Kitang-kita ang kanyang matinding determinasyon, kahit walang salita. Ang mga kabalyero sa pagsasanay, na naramdaman ang seryosong saloobin ng kanilang kamahalan, ay nagngingit-ngit din ng kanilang mga ngipin at tiniis ang lahat kasama niya. Pagkatapos ng isang linggo, ang kanilang mga mata ay nagsimulang kumikinang na parang mga matatalim na espada. Unti-unti, ang ilan sa kanila ay nagsimulang maramdaman ng mana. Sa wakas, natapos na ang pinakapangunahing paghahanda. May mukhang nakahinga ng maluwag, ipinahayag ni Ghislaine na tapos na ang kanilang pagsubok. Mahusay kayong nakatagal hanggang ngayon. Ang sakit na pakiramdam niyo ay papatay sa inyo, ay sa wakas tapos na. Mula ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-ipon at manipulahin ang mana gamit ang Mana Concentration Array. Wuho! Naghiyawan ang mga kabalyero sa pagsasanay. Kahit na ilang beses pa nilang maranasan, hindi sila masasanay sa sakit na sumisira sa kanilang mga katawan. Nagpatuloy sila dahil sa matinding determinasyon, ngunit ang totoo, ang bawat araw ay parang impyerno. Ngayong tapos na ang sakit, hindi nila mapigilan ang magalak. Nagsimula na ang mga kabalyero sa pagsasanay, na gamit ang Mana Concentration Array. Wow! Sa wakas, pumasok na tayo sa Mana Concentration Array. Wow! Talagang nararamdaman ko ang pagdaloy ng mana. Kahit na mayroon na silang mga daluyan ng mana, mahirap pa rin para sa mga baguhan na sumipsip ng mana. Ngunit, dahil sa napakalaking kapangyarihan ng Mana Concentration Array, kaya nilang sumipsip ng mana sa pamamagitan lamang ng paghinga. Nako, ang katawan ko ay sumisipsip talaga ng mana. Tapos na ang lahat ng paghihirap. Ngayon, magsisimula na ang kaligayahan. Lahat sila ay nakaupo sa Mana Concentration Array, nakangiti mula tainga hanggang tainga. Kahit subukan pa nilang pigilan ang kanilang ngiti, hindi nila magawa. Naging kabalyero na ako na kayang kontrolin ang mana. Paano ko pipigilan ang aking kasiyahan? Nagpatuloy ang mga kabalyero sa pag-aaral mula kay Ghislaine, step by step kung paano kontrolin at ilabas ang mana. Bagaman hindi pa madali ang epektibong pagkontrol sa kanilang mana, sinubukan nilang igalaw ito ng paunti-unti, sinusunod ang mga daluyan ng mana na inukit ni Ghislaine sa kanilang mga katawan. Medyo nakakasawa ito, ngunit kung ikukumpara sa pagdurusa na dinanas nila hanggang kahapon, parang langit ito. Alam kong mapagkakatiwalaan ko ang kamahalan. Tiyak na may plano siya sa lahat. Kulang ang pagtitiwala ko sa kanya. Para bang hindi nila kailanman sinumpa ang kanilang kamahalan, lahat sila ay abala sa pagpuri kay Ghislaine ng tahimik. Ganyan gumana ang alaala, gaano man kasakit ang karanasan, hanggat maganda ang gantimpala pagkatapos ng matinding paghihirap, ito ay magiging isang mahalagang alaala.
Lahat sila ay naniniwala na magpapatuloy ang kaligayahang ito. Pagkatapos ng isang linggo, sa wakas, ang mga kabalyero sa pagsasanay ay pumasok na sa proseso ng aktwal na paggamit ng mana. Sige, ngayon na magsisimula ang tunay na laban. Kahit na maramdaman at maipan mo ang mana, wala itong saysay kung hindi mo alam kung paano ito gamitin. Gordon, lumapit ka at gamitin ang iyong mana na natutunan mo hanggang ngayon. Sa utos ni Ghislaine, lumapit si Gordon ng may kumpiyansa. Pagkatapos, batay sa kung ano ang kanyang natutunan at isinagawa, sinimulan niyang ilabas ang mana. Kaya pala ganito ang pakiramdam. Habang kumakalat ang mana sa kanyang buong katawan, napasubo si Gordon sa isang pagkatulala. Bagaman maliit lamang ang halaga ng mana, tiyak na naramdaman niya ang pagiging matigas ng kanyang katawan na parang bakal. Pakiramdam niya ay kaya niyang sirain ang anumang bagay at harangin ang anumang bagay. Isang buong bagong mundo na hindi niya kailanman nakilala. Ito ang mana. Sa ngayon, hindi ako magagapi. Kastahan, kaya kong talunin kahit si Kaor na iyon. Dala ng excitement, inilabas ni Gordon ang bawat patak ng kanyang mana. Gusto niyang maramdaman ang kapangyarihan na ito ng mas matindi pa. Whoosh! Agarang paglabas ng mana sa katawan ni Gordon. Wow! Naglalabas ng ganoong klaseng enerhiya si Gordon. Habang lumalaki ang aura ni Gordon, hindi mapigilan ng iba pang mga kabalyero sa pagsasanay na mag-abala, sabik na subukan din ito. Pagkatapos, sa sandaling iyon, matapos maubos ang kanyang maliit na mana, umubos si Gordon ng napakaraming dugo at bumagsak. Lahat sila ay nakatayo doon, nanlalaki ang mga mata, masyadong gulat upang magsalita. Ngunit pumalakpak si Ghislaine sa tuwa. Napakahusay, magaling, ganyan mismo ang tamang paggamit nito. Ano ang pakiramdam? Nararamdaman mo ba ang lakas na dumadaloy sa iyo? Tiningnan ni Gordon si Ghislaine nang may ekspresyon ng pag-aalinlangan. Kamahalan ko, talagang nasasaktan ako ngayon. Umubo ako ng dugo. Pakiramdam ko ay ganap na akong nauubusan. Normal lang iyan. Normal. Ito ay isang uri ng side effect. Sa pagkuha ng mas maraming kapangyarihan kaysa sa manang mayroon ka, naglalagay ito ng maraming pasanin sa katawan. Ito ay isang teknik na sa asensya ay sumasabog ang mana. Isang side effect. Teka, ibig bang sabihin nito ay patuloy akong uubo ng dugo at babagsak sa tuwing gagamit ako ng mana? Oo, pero huwag kang mag-alala. Nangyayari lamang iyan kapag ganap mong nauubos ang iyong mana. Kapag nagsanay ka ng husto at lumakas, magiging maayos ang lahat. Kaya pala bumubuti ito sa paglipas ng panahon. Sa walang kibo na tugon ni Ghislaine, tumanggo si Gordon bilang paghinga ng maluwag. Gayunpaman, mayroon pa ring kakaiba siyang naramdaman, kaya nagtanong ulit siya. Pero, paano kung hindi ako magsanay ng husto at hindi ako lumakas? Ibinigay ni Ghislaine ang kanyang tingin sa malalayong bundok at sumagot, halos parang makata. Ang mana na naipon sa iyong katawan ay patuloy na susubukan na lumabas. Kaya kung uupo ka lang, patuloy itong mauubos ng mag-isa. Kung patuloy na mangyayari iyan, sa huli ay uubusin nito ang lahat ng iyong lakas, na magiging dahilan ng kamatayan. Kamatayan, pagkabigla ni Gordon. Oo, na nangangahulugang mas mabuting lumakas ka ng mabilis, sapat na malakas upang makontrol ito. Kung mas malakas ka, mas matagal mong magagamit ang mana. Sa ibang salita, tumataas ang iyong haba ng buhay kasama ng iyong lakas. Anong klaseng kakaibang mana cultivation technique ito? Hindi ba ito ang mana cultivation technique ng pamilya ng Ferdiem? Ito ay batay sa Ferdiem technique, ngunit binago ko ito. Binawasan ko pa nga ang mga side effect ng kaunti upang maging mas madali para sa inyong lahat na matuto. Hindi masyadong marahas sumabog ang mana, alam mo na. Naiintindihan ko. Kaya pala ang mga mahihina ay nauuwi sa kamatayan bilang isang paraan upang mabawasan ang mga side effect. Tumawa si Gordon, na puno ang kanyang mga mata ng luha. Ang iba pang mga kabalyero sa pagsasanay, na nanunood, ay natulala. Sa wakas, si Gordon, na hindi na nakapagpigil pa, ay sumigaw. Hoy, hindi mo man lang binanggit ang lahat ng ito sa simula. Hindi ba ito isang mapanlinlang na kontrata? Actress na ako ngayon na mismo. Tiningnan siya ni Ghislaine, malalaki ang mga mata. Wow, sinabi mo dati na madalas kang naloloko, ngunit ngayon na natuto ka ng magbasa, nagbago ka talaga.
humihiling na umatras sa isang kontrata, tumingin ka kung gaano ka na lumaki. Galit si Gordon, ano ba ang sinasabi mo? Magkunwari ka na lang na hindi ko kailanman natutunan ito at kanselahin mo para sa akin. Kahit ako, hindi ko na kayang bawiin yan. Ang tanging pagpipilian mo ay magsanay ng gusto at pataasin ang iyong level ng mabilis hanggat maaari. Kung gusto mong mabuhay, kailangan ninyong lahat na maging mas malakas kaysa sa ngayon. Hindi makasagot si Gordon at ang iba pang mga kabalyero sa pagsasanay, tahimik na isinusumpa siya sa kanilang mga isipan. Dahil pag hindi pala sila kumilos at magpalakas mamatay sila, kaya parang sumparaw pala ito. Bakit kaya siya lumikha ng isang ganitong klaseng baliw na mana cultivation technique? Tanong ng mga tauhan ng ating bida. Sa kabilang banda, hindi naman talaga siya normal na tao. Kasalanan namin na nakalimutan namin iyan sa simula pa lang. Hanggang ngayon, ang kanilang kamahalan at ang kanyang malalapit na tauhan lamang ang abalang-abala. Ngayon, ang mga kabalyero sa pagsasanay ay kailangang kumilos ng kasing bilis nila. Ang Fenris Knights ay naging, sa literal na kahulugan, isang kumpanya kung saan ang pinakamalakas lamang ang mabubuhay. Ang mga mahihinay at duwag ay talagang mapag-iiwanan o mamamatay. Kung gusto nilang mabuhay hanggang sa pagtanda, wala silang pagpipilian, kundi magsanay ng galit at lumakas. Nagsimula na ang isang bagong panahon ng pagdurusa. Sa kabilang banda naman, sa lugar ni Desmond. Nakaupo si Count Desmond, Harold, sa kanyang opisina, malalim sa kanyang iniisip. Hindi siya tumigil sa pag-oorganisa ng mga puwersa na nawala sa panahon ng digmaan kay Ghislaine, at ang kanyang pagod ay nakikita sa kanyang mukha. Kahit sa gitna ng lahat ng abalang ito, na ginagambala ng insomnia, nahanap niya ang kanyang sarili na nababahala sa iba pang bagay. Ito ay ang nilalaman ng isang sulat mula sa pamilya ng duke na lalo siyang nanas. Ang buwisit na iyon ay kinuha ang Marquess ng Brantford bilang kanyang tagapagtaguyod at sumali sa royal faction. Siya ang tumatanggap ng suporta sa halip ang Brevant. Ang huling ulat na natanggap niya tungkol kay Ghislaine ay na halos binabaliktad na niya ang kanyang teritoryo. Pagkatapos noon, ang bawat especially iyan na ipinadala niya ay natuklasan, at ang Fenris territory ay sumailalim sa isang lockdown, kaya hindi siya nakakuha ng anumang balita mula doon sa loob ng ilang panahon. Ngunit pagkatapos, biglang lumabas si Ghislaine sa kabisera, nagsimulang magbenta ng mga pampaganda, at mabilis na naging isang sikat na tao. Kahit noon, binaliwala ito ni Harold, iniisip, ano ba ang kayang gawin ng isang walang kwentang tulad niya? Para lang bigla siyang sumali sa royal faction. Nagnit-ngit ang kanyang dila, sinaman ng tingin ni Harold ang sulat at tinanong ang adjutant sa tabi niya. Sinasabi ng pamilya ng duke na dapat nating trituhin si Ghislaine bilang kasing halaga ni Rapold's Knight Commander, Jurgen. Ano ang masasabi mo sa impormasyong ito? Mahirap paniwalaan, ngunit hindi sasabihin ng pamilya ng duke ang ganoong bagay ng walang batayan. Hindi ko lang talaga maintindihan. Hinawakan ni Harold ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Si Jurgen ay isa sa mga pinakamapangahas na mandirigman ng kaharian. Hindi niya nakuha ang titulong Northern Champion at ang posisyon ng Knight Commander ng malaking Rapold de Mesny ng walang dahilan. Kung tama ang pagsusukat ng duke, ipapaliwanag nito kung bakit natalo si Victor kay Ghislaine. Ghislaine. Lahat dahil sa walang hiyang buwisit na iyon. Hindi lamang naglabas ng babala ang duke tungkol kay Ghislaine. Kasama ng kritisismo sa pagkabigo na magsagawa ng tamang imbestigasyon sa isang tao na may ganitong kakayahan, binalaan din ng duke na ito ang huling pagkakataon. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Harold ang kahihiyan sa kanyang buhay. Dahil kay Ghislaine, lahat ay naging isang kompletong gulo. Kahit na gusto niyang sumugod agad sa Fenris territory, mas maraming mahahalagang bagay ang pumipilit kay Harold. Ano ang sitwasyon sa panig ni Count Rapold? Malinaw na naghahanda sila para sa digmaan. Kaya, tayo talaga ang target nila. May ideya ka ba kung anong dahilan ang gagamitin nila? Mukhang gagamitin nila ang pagbibigay katwiran ng pagpaparusa sa atin bilang kaalyado ng Ferdium para sa pag-atake sa Ferdium. Malamang na magtatalo sila na lihim natin silang inatake ng hindi sumusunod sa tamang proseso, kahit na wala tayong legal na batayan para dito. Baliw na buwisit talaga.
Nakakainis na makita silang biglang nagbanggit ng isang alyansa sa Ferdium pagkatapos magkunwari na hindi nila sila kilala nang sumiklab ang digmaan. Mula sa simula, hindi kailanman inisip ni Harold na may tatago niya ang katotohanan na tinulungan niya si Diggle ng magpakailanman. Kahit na hinati niya ang mga puwersa upang makapasok ng lihim, isang malaking hukbo pa rin ang kumikilos. Sa isang masusing investigasyon, tiyak na mabubunyag ito sa kalaunan. Wala siyang pakialam noon. Ang hustisya ay pag-aari ng nanalo. Kung nanalo si Victor, ang mga hinala ay magtatapos bilang mga hinala lamang. Ngunit natalo sila sa digmaan, namatay si Victor, at ipinakita ni Count Raypold ang kanyang mga pangil, na parang naghihintay siya sa sandaling ito. Nagngit-ngit ang kanyang dila ni Harold sa pagkadismaya. Sa lahat ng oras, ngayon pa siya nagsimulang kumilos. Ang tenyente ay nagsalita ng maingat. Dapat nating bilasan ang pag-aalsa ni Amelia bago sumiklab ang digmaan. Isang ungol ang hindi sinasadyang lumabas kay Harold. Walang mali sa pagdadahilan ng tenyente. Nagbuhos na si Harold ng malaking pondo at nagpadala ng 12 ng mga kabalyero upang suportahan si Amelia sa pagsisimula ng pag-aalsa. Kung si Count Raypold ay magdeklara ng digmaan sa Desmond bago magsimula ang pag-aalsa, lahat ng malawak na resources na iyon ay mawawala ng walang saysay. Ngunit hindi magawa ni Harold na gumawa ng isang tiyak na hakbang. Walang makakaharap kay Eugen, kung nandito lang sana si Victor. Si Eugen, ang Knight Commander ng Raypold na kilala bilang pinakamahusay na espada ng North. Si Victor, na sinanay ni Harold upang harapin siya, ay namatay sa kamakailang digmaan. Nang walang sinumang may kakayahang direktang harapin si Eugen, hindi magagarantiyahan ni Harold ang tagumpay ng pag-aalsa. Kung ang pag-aalsa ni Amelia ay magtatagumpay sa pagkakataong ito, hindi si Raypold, kundi ang Duchy ang kukuha sa ulo ni Harold. Dahil sa likas na maingat, hindi siya makakilos ng madali, lalo na kapag nasa panganib ang kanyang sariling buhay. Alam ang dahilan ng kanyang pag-aalinlangan, nagpatuloy ang tenyente sa ulat sa isang layunin na tono hanggat maaari. Inaasahang magiging handa si Raypold para sa digmaan sa loob ng 2 o 3 buwan. Alam ko na kulang tayo sa oras. Ngunit kung magtatagumpay tayo, mas malaki ang panganib. Sabihin mo kay Amelia na maging masusing-masusi sa kanyang paghahanda. Sinasabi niya na ang lahat ay handa na. Nakaipon na siya ng lahat ng mga subordinate na factions na nakakalat sa North, kaya sa sandaling makuha niya ang green light, handa na siyang kumilos. Sa mga salitang iyon, itinaas ni Harold ang kanyang kilay. Alam niya na matalino si Amelia, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin niya ang lahat na parang nabasa niya at inaasahan ang bawat pagbabago sa buong board. Matalas pa rin ang pag-iisip ng babaeng iyon. Nagpadala rin si Amelia ng mensahe. Ano iyon? Kung si Eugen ang gumagambala sa iyo, sinasabi niya na huwag kang mag-alala, na ang kanyang panig ang hahawak dito. Ang tanging gusto niya ay itakda mo ng mabilis ang petsa. Gumuhit ang mukha ni Harold sa inis sa mga salita ng tenyente. Paano niya masabi na baliwalain ang pinakamahalagang bagay? Ang katotohanan na naglakas loob si Amelia na ipagpalagay na naiintindihan niya ang kanyang dilema ay nakakainis din sa kanya. Naging masyado na siyang matapang. Iniisip ba niya na kaya niyang kumilos ng ganito dahil nagkaroon siya ng kaunting kapangyarihan? Mayabang na babae, mukhang kailangan din na magmadali sa panig ni Amelia. Kung si Count Raypold ay makikipagdigma, mag-uutos siya ng malaking puwersa. Kapag sumiklab ang digmaan, kahit na makasamsam si Amelia ng isang walang laman na kuta, walang silbi ito. Sa sandaling bumalik si Count Raypold kasama ang kanyang hukbo, matatinggay siya tulad ng mga tuyong dahon. Bagaman naiintindihan ni Harold kung bakit nababahala si Amelia, hindi niya maaaring basta-basta mag-aksaya sa isang bagay na hindi pa niya napag-iisipan ng mabuti. Wala siyang pakialam kung mabuhay o mamatay si Amelia, ngunit kung mabibigo siya, ang kanyang sariling leeg ang nasa panganib. Sabihin mo sa kanya na manatili at maghintay. Hindi ko kukonsintihin ang anumang aksyon nang walang pag-aproba ko. Naiintindihan. At magpadala ng mga especially iya sa susunod na alon ng mga migrante na papasok sa Fenris Estate. Hindi natin sila maaaring hayaang hindi masuri. Sabihin mo sa kanila na sakupin ang anumang pagkakataon upang makialam sa mga aktibidad ng estate. Opo, sir. Ang Fenris Estate ay masyadong mahigpit na nakasara kaya hindi madali para sa mga tagalabas na makapasok.
Gayunpaman, imposible para sa kanila na alisin ang bawat especially iyan na nakatago sa libu-libong mga migrante. Habang yumuyukod ang tenyente at umalis, pinindot ni Harold ang kanyang mga daliri laban sa kanyang mga templo solo, lalo pang lumalim ang kanyang kunot. Ang kanyang sakit ng ulo ay lalo pang lumalala kamakailan. Ghislaine Ferdiem. Dahil sa gagaw na iyon, ang bawat plano ay naglaho. Wala siyang gusto kundi sumugod at durugan siya, ngunit hindi niya magawa iyon. Siya at si Amelia ay nakakadena kay Raypold, at kahit na gusto niyang tipunin ang iba pang mga kamahalan, ginagawang mahirap ng royal faction na kumilos ng mabilis. Sa madaling salita, ang walang kwentang iyon ay ipinanganak sa ilalim ng isang maswerteng bituin. Swerteng hanggal, masiyahan ka sa iyong kalayaan habang tumatagal. Kapag naasikaso na si Raypold, ikaw na ang susunod ko. Ang taong iyon ay bumili lamang ng isang maikling pahinga para sa kanyang sarili. Gaano man siya magsumikap, ang kanyang kapalaran ng kamatayan ay hindi magbabago. Kahit na naiintindihan ito ni Harold ng makatuwiran, ang kanyang loob ay kumukulo sa galit na ayaw hamupa. Maghintay ka lang, sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo ang bawat isa sa iyong mga mapangahas na aksyon. Habang ibinaba ni Harold ang kanyang tingin, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may nakamamatay na layunin, isang nagniningas na determinasyon na makita si Ghislaine na wala ng buhay. Ang hukbo ng ating bida ay kumikilos na para salakayin ang mga kakampi ni Harold. Gayon rin si Harold at si Amelia na salakayin naman ang ama ni Amelia, habang nakahanda na rin ang ama ni Amelia na salakayin ang teritoryo ni Harold. Paikot ang galaw ng digmaang ito. Ang sinumang makabasa ng malinaw sa galaw ng isa't isa ang makakalamang at magtatagumpay sa digmaang ito. Isang maling galaw ay checkmate talaga. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.